Ay ka-coffee, magandang araw po sa inyo Luzon, Visayas at Mindanao. Ang ating presidente, si Pangulong Bongbong Marcos, si kasalukuyan pong nandiyan pa sa Malaysia para dumalo po sa ASEAN Summit kasi ang host country po ay Malaysia and next year ang Pilipinas naman po, tayo naman po ang host country. So, ang presidente never naduwag yan sa China. Paglilinaw ha, hindi naduduwag ang presidente sa China. Pero hindi rin ito basagulero na makikipaggera sa China dahil alam niya kung ano yung mangyayari once na magkaroon tayo ng gera. Ang ginagawa ng presidente, ina-assert yung karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Amin yang karagatan na yan at hindi sa China yan. Sa kabila ng mga pinaggagawa ng China ng kanilang Coast Guard, ng kanilang maritime assets, no, sa counterpart nila dito sa Pilipinas, ayaw pa rin natin ng gulo. Gusto pa rin natin ito maayos sa tamang proseso. Sabi ng iba kasi, duwag naman kayo eh. O gusto nyo makipaggera, wala naman kayong ginagawa. Hindi ibig sabihin na ina-assert mo yung karapatan mo, gusto naman makipaggera. Pwede naman ma-resolve yan sa proper channel, sa maayos na paraan. At yan ang ginawa ng presidente ngayon dyan sa Malaysia, sa ASEAN-US Summit. Sinabi niya yan, na-report niya anong nangyayari dyan sa West Philippine Sea. Paano binabastos yung aming teritoryo, not directly naming China, pero obviously ang i-describe niya dyan ang China. Sino ba ang nangbubuli sa mga Pilipinong mangingisda sa Philippine Coast Guard? Sino ba? Diba? China lang yan. At hindi natakot ang presidente dyan. Kailangan natin itong i-report. Again, ang sinasabi ko sa inyo, meron laging diplomatic na paraan. At yung mga ganitong klaseng dialogue, nakatutulong yan. Yung itong ASEAN-US dialogue, nakatutulong yan. Hindi sa nagpapakampi tayo ha. Ipinapaalam natin sa mga kaalyado nating bansa. Kasi ASEAN eh. Samahan yan eh. Ipinapaalam natin sa mga kaalyado nating bansa, ito yung nangyayari sa teritoryo namin. Paano ba kayo makatutulong? Hindi agad gera ha. Yung iba kasi iniisip kapag nagsumbong ka, gusto mo makipaggera kasi nakikipagkampihan ka sa Estados Unidos, ikaaway ng China yan. So anong gusto mo, gera? Hindi. Ina-assert natin yung ating karapatan with the hope na mariresolve itong issue na ito sa maayos at diplomatikong paraan. Oh, nakita nyo itong litrato na yan, nandiyan dyan si Donald Trump. Naku, lalong mag-iinit ang China dyan. Andiyan si Donald Trump oh. Sa 13th ASEAN United States Summit, October 26, 2025, dyan po sa KL, sa Malaysia. BBM raises aggression in West Philippine Sea before ASEAN meet with Trump. Malaking bagay yan. Ibig sabihin po, yung ASEAN member states, 11 na po yan dahil ang Timor-Leste pasok na, plus the United States. Yan po ang ibig sabihin itong ASEAN-US, no? Kasi kaalyado din naman ng ASEAN itong Estados Unidos. President Ferdinand R. Marcos Jr. raised concerns. Nababahala po ang ating presidente over China's aggressive activities dyan po sa West Philippine Sea before a summit meeting between United States President Donald Trump and leaders of Association of Southeast Asian Nations or ASEAN dyan po sa Kuala Lumpur dyan sa Malaysia. Among these actions is Beijing's unilateral plan to establish a so-called nature reserve in Bajo de Masinloc or Scarborough Shoal, a maritime feature long claimed by the Philippines. Biruin mo naman yan. Paano hindi mo i-call out? Kung ikaw ang presidente ng Pilipinas, una, nanumpa ka sa saligang batas, nanumpa ka sa konstitusyon, ipaglalaban mo ang soberanya ng Pilipinas, nanumpa ka dyan. So what do you expect from the president? Trabaho yan, hindi yan option ha. Hindi yan, Mr. President, option mo yan ha, na ipagtanggol ang teritoryo ng Pilipinas. So pwede rin naman kung ayaw mo, hindi. Hindi ganun yun. Kasi halimbawa, sila Pulong Duterte, sila Paulo Duterte, maraming mga reklamo. Nagagalit sila kay General Browner, nagagalit sila sa Philippine Coast Guard kasi parang ang tapang daw nito against China. Nagtatrabaho tayo. Tinatrabaho nila yung dapat nilang gawin para protektahan ang soberanya natin. Hindi nagko-concede sa China. Ano ba ang sinusulong ng mga Duterte camps? O masyadong pro-China? Kaninong interes ang kanilang sinusuportahan? It is sa China. O, kung ikaw ang presidente, isipin mo lang ha, ang China magtatayo nitong tinatawag nilang nature reserve dyan sa Bajo de Masinloc. Structures yan. Nature reserve.
Regardless kung ano yan, runway yan o kung ano man pong itatayo nila dyan sa Baho de Masinloc, amin yan. Sa Pilipinas yan. Bakit kayo magko-construct ng kung ano-ano dyan? Bakit magtatayo kayo dyan ng nature reserve? Sa amin yan. Diba? Common sense yan. Kung ikaw ang presidente ng Pilipinas, hindi ka ba magagalit? Hindi mo ba i-raise yung concern na yan dyan sa ASEAN-US Summit? Kasi ang puna na naman nila yan. Nagsumbong na naman si Marcos, oh. Nagsumbong na naman yung bangag. Yan ang sinasabi nila, oh. Nagsumbong daw dyan sa ASEAN, nagsumbong daw kay Trump, nagpapakampi na naman. Hindi gagawin ng presidente yan. Diplomatic nga yung paraan niya eh. Dinala niya dyan sa dialogue na yan. In the first place, may agreement tayo with the United States. May defense treaty tayo sa kanila. Natutulungan tayo once na binakbakan tayo. Pero hindi natin ibig sabihin na gusto na natin makipagbakbakan dyan sa China. Unang-una pa lang, ito pa lang eh. Yung pag-i-establish nitong nature reserve ng China sa Baho de Masinloc, sa amin yan eh. Bakit kayo magtatayo ng structures yan? Not to mention, yung mga runways na ginawa nila, kinonstruct nila. Ang masaklap, galing pa sa Pilipinas yung mga buhangin. Remember yung mga issue ng black sand mining dyan sa Cagayan, dyan sa Ilocos? Saan dinadala yung mga buhangin na yan? Sa China din. Tapos ginawa nilang runway. Marcos did not directly name China but said Manila is deeply concerned over dangerous maneuvers and coercive actions that interfere with legitimate Philippine activities in the West Philippine Sea. Mabait pa ang presidente, oh. Mabait pa siya dyan. Hindi niya pinahayaan China. Though alam naman ng taong bayan, alam naman ng buong mundo kung sino yung nang-aapi sa atin dyan sa West Philippine Sea. Pero ang presidente mabait pa rin, oh. He stressed these actions violate international law, specifically the United Nations Convention on the Law of the Sea or UNCLOS. Actually, matagal na natin pinag-uusapan itong UNCLOS na yan eh. Ang problema nga kasi, hindi nire-recognize ng China. Di ba? Kahit anong international law yan, hindi nila nire-recognize. Kasi hindi nila alam yan, hindi sila nakonsulta dyan, or simply, hindi favorable sa amin yung decision. Diyan tayo magkakagulo-gulo. If we do not respect the international law o international laws, hindi natin igagalang yan, gulo-gulo na tayo, kanya-kanya na tayo. Ang Pilipinas, masunurin tayo eh. O ito international law natin, may agreement tayo, susundin natin yan. Ang problema kasi China matigas. Bakit? Ito kami, China kami. One of the biggest economy. Ganyan na, may pagkamayabang eh, no? Para kaming Estados Unidos, malakas kami. Kung anong gusto namin, gagawin namin. Ano yung sinasabi ninyong UNCLOS? Hindi namin kinikilala yan. Ano yung arbitral ruling na yan? May arbitral ruling na. Nagsasabi sa Pilipinas siya, hindi nila kinikilala yan. Kasi may yabang. Ibubuli na lang tayo dyan. O, gigirahin nyo kami. O, babakbakan namin kayo. Kaya nyo ba? Yung Pilipinas, kaya nyo ba ang China? Definitely hindi natin kaya. At kung kayanin man natin sa tulong ng Estados Unidos, lugi pa rin tayo. Lugi pa rin ang Pilipinas. Remember, ang Pilipinas ay developing country. Developing ha, hindi mayaman. Developing, papaunlad. Ano ang China? Advanced economy. Napakayaman. Talo at talo tayo dyan kung magkapaggera tayo. Kaya ang ginagawa ng presidente, mahirap yung trabaho niya dyan. Kailangan niyang balansehin yan. Balansehin niya ang ekonomiya ng Pilipinas without resorting to a war or kung ano man yan. Diba? Balansehin niya ang soberanya ng Pilipinas o yung foreign policy niya para protektahan ang soberanya ng Pilipinas. Kailangan niyang balansehin yan. Kasi magkakabit yan. Mamaya yung action niya para isulong yung soberanya ng Pilipinas mag-cause into war. Apektado yung ekonomiya ng Pilipinas. Napakahirap ng gawain niya dyan. So yung ginawa niya ngayon, diplomatic na paraan yan. Babait pa kung tutuusin. Pero hindi ibig sabihin, hinahayaan na namin kayo dyan gaya ng ginawa ni Digong. Diba? O gawin nyo yung gusto ninyo dyan. O sige. Inyo na yan. O sige, explore ninyo yan. Tingnan ninyo yung langis na makukuha ninyo dyan sa West Philippine Sea. Hatian nyo na lang kami. Ganong mindset, hindi ganun ang presidente. The Philippines has repeatedly protested China's harassment of Filipino vessels, including water cannon attacks by the China Coast Guard on resupply missions. Yan lang yan eh. Magsusupply lang ng pagkain ha. Sa mga sundalo natin na nakadestino dyan. Oh, binobomba ng tubig. Tama ba yan? The Philippines on several occasions rebuked China over its Coast Guard's repeated harassment.
Ang tindi niyan, paulit-ulit nilang ginagawa yan. Hindi naman natin kaya makipaggera. Kasi tulad ng sinasabi ko sa inyo kanina, kawawa tayo. May nababasa akong mga netizens na sinasabi nila, duwag naman kayo eh. Puro kayo call out, hindi nyo naman kaya makipaggera. Yan makitid ang kukote. Kaya mo ba? Sarili mo, siguro yung mga nagko-comment dyan nasa ibang bansa, walang pakialam sa Pilipinas. Pero isipin mo yung kabuuan ng Pilipinas. Kaya natin kung kaya natin, matatapang ang mga Pilipino eh. At the same time, may suporta tayo nakukuha. May suporta tayo makukuha, hindi lang sa Estados Unidos, kundi sa iba't ibang mga kaalyado nating bansa. May mga defense agreement tayo. Pero nga, kawawang ang ekonomiya natin dyan eh. Kaya nga, yung resort, diplomatic na paraan, pag-uusap pa rin. Sana, one day, magising ang China, i-recognize nila itong ating mga panawagan. Itong sinasabi ng ating presidente. On the South China Sea, it is regrettable that incidents continue to occur in the West Philippine Sea that have put the lives of Philippine personnel and the safety of our vessels and aircraft at risk. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang intervention sa 3rd US-ASEAN Summit. Tapang ng presidente dyan, pero mabait pa rin, di ba? This was also the first time Marcos criticized China's move to establish its so-called Wangyan Island National Reserve. Wangyan Island National Reserve, yun yung sinasabi ko sa inyo kanina ha, na nature reserve. Diyan po sa Baho de Masinloc, before a multilateral fora since it was approved by China State Council in September. Biruin mo, kung ano-ano nang inaprubahan nilang construct dyan sa teritoryo natin. The attempt of some actors to establish the so-called nature reserve status over Baho de Masinloc or Scarborough Shoal, which is a long-standing and integral part of the Philippines over which it has sovereignty and jurisdiction, clearly violates not only Philippine sovereignty but also the traditional fishing rights of our people. Dalawang issue nire-raise ang ating presidente. One, vina-violate ninyo yung karapatan namin sa teritoryo namin. Karapatan namin yan dahil sa amin yan. Nag-construct kayo ng kung ano-ano dyan. Ano pa magagawa namin kung na-construct nyo na dyan? Ano naman, bakbakan namin kayo. Dito na lang. Pangalawa, pinagkukunan ng isda yan ng mga mangingisda namin. Traditional fishing rights. Anong gagawin nyo dyan? Pagbabawalan nyo na yung mangingisda. Para mag-aangkat na lang. Angkat na lang na isda, simpleng galunggong, kulang na tayo. Angkat na lang tayo, sa China din natin kukunin. Diba? Sinong niloloko natin dyan? Sinong kawawa dyan? Sinong api dyan? Pilipinas pa rin. Kaya nga, wake up, mga DDS. Pro-China pa rin kayo dyan sa ginagawa ninyo. Nagagalit kayo sa presidente. Nagsumbong na naman daw. Sa Estados Unidos, nagsumbong sa ASEAN. Hindi mo ba isusumbong yan? Sige, sabihin na natin sumbong yung term. Nagsumbong siya, hindi mo ba gagawin yan? Para sa kinabukasan ng Pilipinas? Para sa sektor ng pangingisda? Hindi gagawin ng presidente? Hindi siya action dyan? Hayaan na lang yan? Tulad ng ginawa ni Digong? Hayaan na lang, superpower ng China eh. Bawal nating kontrahin yan eh. Ganun ba yun? He emphasized, sabi ni Presidente, that these rights are guaranteed by the 1982 UNCLOS and the final and binding 2016 South China Sea Arbitration Award and the country's domestic law. Ang problema, kahit anong batas pa yan, hindi nga kinikilala yan ng China. Ito, maganda sinasabi ng Presidente dito, despite the continued maritime tensions, Marcos said the Philippines remains firm, calm, and resolute in advocating for the full implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea. Naninindigan kami, very firm, pero kalmado kami. Yun ang sinasabi ng Presidente. Naninindigan kami. Hindi namin ibibigay sa inyo, sa amin yan, lalaban at lalaban kami dyan. Pero kalmado kami. Ano ibig sabihin? Hindi kami nakikipaggera. Sana lang, dumating nga yung punto na yan, ma-recognize ang China yan. Ma-realize nila na mali yung kanilang ginagawa. Diba? At sana din yung mga supporters ng China, i-call out ninyo ang China. Alam mo kung bakit minsan ganyan yung gawa nila? Kasi mismo mga kababayan natin, mga Pilipino, todo suporta pa rin sila sa China at pinapalabas nila na mali yung ginagawa ng administrasyon. Siguro, nare-realize nila, bakit nga yung mga kapwa Pilipino, ganyan ang tingin dyan sa presidente nila eh. O bakit tayo hindi?
Diba? Bakit nyo ginagawa yan para sa Pilipinas? Para sa kinabukasan ng Pilipinas yan, no? Ano napapangisdaan ng mga Pilipino kung nakamkam na ng China yan? Diba? Kung hindi tututulan yan, hindi i-call out yan, ano mangyayari sa Pilipinas? Kawawa naman. Tapos sinusuportahan nyo pa rin yung ganyang narrative. Nahayaan na lang sa China yan. Total, duwag naman kayo eh. Hindi nyo naman kaya makipagbakbakan sa China eh. Dahil bangag ang presidente, kaya ganyan yung mga nangyayari. Huwag ganun. Sana ma-realize ninyo yan. Diba? Yung mga hanggang ngayon, todo suporta pa rin kay Pulong Duterte kahit mali na yung sinasabi niya. At ang ginagawa nila, babakbakan nila si General Browner, babakbakan nila ang Philippine Coast Guard. Kasi kailangan nila suportahan si Pulong eh. Pro-China eh. Hay nako. O siya, sige. Baka may mga gusto kayong sabihin, iparating, lagay dyan sa comment section. Yung mga nasa Facebook, please like and follow. Yung mga nasa YouTube, baka di pa po kayo nakasubscribe, click lang po na subscribe. TikTok, click nyo na po yung subscribe din. At magkita-kita tayo ka-coffee sa susunod na video. Paalam po sa inyo. Bye-bye.